Bro, tandaan mo ito. Kung ang babaeng nililigawan o partner mo na ang dahilan kung bakit hindi ka na makatulog sa gabi, hindi ka makapag-focus sa mga pangarap mo, at parang bumibigat ang bawat araw ng buhay mo, hindi yan love. Liability yan. Hindi ka pinanganak para saluhin ang bala ng emosyon ng ibang tao. Lalaki ka. At kasama sa pagiging lalaki ang pressure, expectations, at responsibilidad na hindi nakikita ng karamihan. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na to, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations! Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Kung mas dumami ang problema mo nang dumating siya sa buhay mo, hindi siya blessing. Lesson siya. At tandaan mo to, huwag mong patayin ang future mo para lang sa babaeng hindi marunong rumespeto sa peace ng isip mo. Choose wisely. Ang mapait na katotohanan sa pag-ibig. Maraming lalaki ang bumabagsak hindi dahil mahina sila, kundi dahil mali ang piniling mahalin. Hindi ito tungkol sa kakulangan sa lakas. Hindi ito tungkol sa pagiging kulang bilang tao. Madalas ang problema ay ang maling investment ng emosyon. Sa mundo ng dark psychology, may isang mapait na katotohanan. Ang emosyon ng lalaki ang pinakamadaling manipulahin kapag siya ay nagiging desperado sa pagmamahal. Kapag ang isang lalaki ay dumating sa punto na ang buong mundo niya ay umiikot na sa isang babae, doon nagsisimula ang pagkawala ng balanse. Dati may pangarap siya, may disiplina siya, may direksyon siya. Pero kapag dumating ang maling tao sa maling panahon, unti-unting nagbabago ang priority. Ang oras na dati ay para sa pag-improve ng sarili, napupunta sa paghabol ng atensyon. Ang energy na dapat ginagamit sa pagbuo ng future, napupunta sa pag-intindi ng drama. At ang focus na dapat para sa pangarap, napupunta sa takot na baka mawala ang taong mahal niya. Ito ang isang psychological trap na madalas hindi napapansin ng maraming lalaki. Kapag ibinigay mo sa isang tao ang buong mundo mo, minsan nawawala ang balanse ng relasyon. Dahil sa sandaling makita ng isang tao na handa kang gawin ang lahat para sa kanya, nagbabago ang dynamics ng power. Hindi dahil masama siya, kundi dahil ganon gumagana ang human behavior. Ang taong mas nangangailangan sa relasyon, siya ang kadalasang nawawalan ng control. Ang philosopher na si Friedrich Nietzsche minsang nagsabi, "He who has a why to live can bear almost any how." Ang ibig sabihin nito, kapag malinaw ang purpose mo sa buhay, kahit gaano kahirap ang sitwasyon kaya mong lampasan. Pero dito pumapasok ang isang problema na madalas hindi na pag-uusapan. Maraming lalaki ang nakakalimot sa kanilang why. Kapag sila ay masyadong nalulunod sa pag-ibig, unti-unting nawawala ang misyon. Unti-unting nawawala ang drive. Unti-unting nawawala ang identity. Dumadating sa punto na kapag nawala ang babae sa buhay nila, parang nawala na rin ang direksyon ng buhay. At ito ang isa sa pinakamapait na katotohanan sa buhay ng isang lalaki. Kapag ginawa mong sentro ng mundo mo ang isang tao, inilalagay mo sa kamay niya ang kapangyarihan na sirain ka. Hindi dapat ganun. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi sumisira ng direksyon. Ang tunay na pag-ibig ay sumasabay sa direksyon mo. Ang tamang babae ay hindi magpapalimot sa purpose mo. Sa halip, tutulungan kanyang maging mas malakas, mas disiplinado, at mas focused sa pangarap mo. Kaya bago mo ibigay ang buong puso mo sa isang tao, kailangan mong itanong sa sarili mo ang isang simpleng tanong. Ang taong ito ba ay sumusuporta sa misyon ng buhay ko? O siya ang unti-unting pumapatay dito? Kapag nawala ang respetong dapat mong hawakan sa dynamics ng relasyon, may isang bagay na mas mahalaga pa minsan kaysa sa pag-ibig, at iyon ay respeto. Maraming lalaki ang naniniwala na kapag nagmahal sila ng sobra, kapag ibinigay nila ang lahat, kapag ipinakita nila na handa silang gawin ang kahit ano para sa babae, mas lalo silang mamahalin. Pero sa realidad ng human psychology, hindi palaging ganun ang nangyayari. Sa aklat na The 48 Laws of Power ni Robert Greene, may isang konsepto na paulit-ulit na lumalabas. Ang mundo ay gumagalaw sa perception at power dynamics. Kung paano ka nakikita ng ibang tao, yun ang nagdidikta kung paano kanila tratuhin. Kapag ipinakita mo sa isang tao na kaya mong isakripisyo ang respeto mo sa sarili para lang manatili siya sa buhay mo, unti-unting nagbabago ang tingin niya sa'yo. Hindi ito nangyayari sa isang araw. Unti-unti itong nangyayari. Sa simula, maliit na bagay lang. Pinagbibigyan mo siya kahit mali siya. Pinapatawad mo siya kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan. Pinabago mo ang sarili mo para lang hindi siya mawala. Hanggang sa isang araw, hindi mo na napapansin na ikaw na ang nawawala sa sarili mo. At dito nagsisimula ang isang delikadong pattern sa relasyon. Kapag ang isang tao ay alam na hindi mo siya kayang mawala, nagkakaroon siya ng psychological advantage.
Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil ganong gumagana ang power dynamics sa relasyon. Ang taong mas takot mawalan, siya ang kadalasang nagiging sunod-sunuran. At kapag naramdaman ito ng ibang tao, unti-unting bumababa ang respeto. Hindi lahat ng babae ay manipulative, pero ang problema, maraming lalaki ang walang boundaries. Gagawin ang lahat para sa relasyon. Ibibigay ang lahat ng oras. Isasakripisyo ang pangarap hanggang sa mawala ang balanse. Ang isang lalaki na walang boundaries ay parang bahay na walang pinto. Kahit sino pwedeng pumasok, kahit sino pwedeng magdikta kung paano siya mabubuhay. Ang respeto sa sarili ay hindi arrogance. Hindi ito pagiging malamig. Ito ay ang kakayahang sabihin ang salitang hanggang dito lang. Kapag may ginawa ang isang tao na sumisira sa peace ng isip mo, kailangan mong marunong tumayo para sa sarili mo. Dahil ang katotohanan ay ito, ang taong hindi marunong rumespeto sa boundaries mo, hindi rin marunong rumespeto sa'yo. At ang lalaking walang respeto sa sarili, kahit gaano pa siya magmahal, mahihirapan siyang makuha ang respeto ng iba. Kaya kung gusto mong maging matatag sa relasyon, kailangan mong tandaan ang isang simpleng prinsipyo. Ang pag-ibig ay mahalaga, pero ang respeto sa sarili ang pundasyon ng lahat. Kapag pinrotektahan mo ang respeto mo sa sarili, mas malinaw mong makikita kung sino ang karapat-dapat manatili sa buhay mo at kung sino ang dapat mong bitawan bago pa nila sirain ang direksyon ng buhay mo. Ang psychological trap ng emotional attachment. Sa dark psychology, may isang konsepto na madalas hindi napapansin ng maraming tao. Emotional leverage. Ito ang sitwasyon kung saan ang isang tao ay may hawak na kapangyarihan dahil alam niya kung gaano mo siya kailangan. Hindi ito palaging sinasadya, hindi ito palaging plano, pero sa sandaling maramdaman ng isang tao na hawak niya ang emosyon mo, nagbabago ang dynamics ng relasyon. Kapag alam niyang hindi mo siya kayang mawala, doon nagsisimulang lumitaw ang mga maliliit na tests. Minsan bigla siyang magiging malamig, minsan hindi siya magre-reply ng matagal, minsan gagawa siya ng mga bagay na alam niyang magseselos ka, hindi dahil gusto kanyang saktan, kundi dahil gusto niyang malaman kung hanggang saan ang kontrol niya sa emosyon mo. At kapag nakita niyang patuloy kang kumakapit kahit nasasaktan ka na, doon nagsisimula ang tunay na psychological trap. Mas maraming drama, mas maraming emotional ups and downs, mas maraming pagkakataon na pakiramdam mo ikaw ang laging nag-a-adjust. Ito ang tinatawag ng ilang psychologists na intermittent reinforcement. Ito ang parehong prinsipyo kung bakit maraming tao ang nahuhumaling sa sugal. Hindi palaging panalo, hindi palaging masaya, pero paminsan-minsan may moment na ibinibigay sa iyo ang atensyon, lambing o validation. At dahil sa mga sandaling iyon patuloy kang kumakapit. Umaasa ka na babalik ulit ang version ng taong minahal mo noong una. Pero habang lalo kang kumakapit, lalo kang nawawalan ng value sa mata ng ibang tao. Ito ang isa sa mga pinakamasakit na katotohanan ng human behavior. Ang taong masyadong takot mawalan, kadalasan siya ang unang nawawala. Dahil sa proseso ng pagkapit, unti-unti niyang binibitawan ang respeto sa sarili. Pinapalampas ang mga bagay na dati ay hindi niya papayagan. Tinotolerate ang mga sitwasyon na alam niyang hindi na healthy, hanggang sa dumating ang punto na hindi na niya kilala ang sarili niya. At dito pumapasok ang isang mahalagang aral sa dark psychology. Ang attraction ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Ito rin ay tungkol sa perception ng strength. Ang taong may sariling mundo, may sariling direksyon, at hindi desperado sa atensyon, natural na nagiging mas attractive. Hindi dahil sa laro or manipulation, kundi dahil ipinapakita nito na ang buhay niya ay may halaga kahit wala ang ibang tao. Kapag ang isang lalaki ay may sariling purpose, hindi siya madaling makontrol ng emosyon. Hindi siya madaling matrap sa drama. Hindi siya madaling mawala sa sarili. Kaya tandaan mo ito. Ang pag-ibig ay dapat nagpapalakas sa'yo. Hindi ka dapat ginagawa nitong alipin ng emosyon. Kapag naramdaman mong ang relasyon ay unti-unting kumokontrol sa isip mo, sa oras mo at sa direksyon ng buhay mo, panahon na para umatras ng isang hakbang at itanong sa sarili mo ang isang mahalagang tanong. Dahil sa mga itong nilapag here. O isa lamang psychological trap na unti-unting kumukuha ng kontrol sa buhay ko? Ang tunay na direksyon ng isang lalaki sa gitna ng lahat ng usapan tungkol sa pag-ibig, heartbreak at relasyon, may isang bagay na madalas nakakalimutan ng maraming lalaki. At iyon ay ang kanilang direksyon sa buhay. Dahil ang katotohanan ay ito, ang isang lalaki na walang direksyon ay madaling mawala sa kahit anong emosyon na dumating sa buhay niya. Kapag ang buong identity mo ay nakatali lamang sa relasyon, nagiging marupok ang pundasyon ng buhay mo. Isang away lang, nawawala ang focus mo. Isang malamig na message lang, nawawala ang peace ng isip mo. Isang breakup lang,
Parang gumuho na ang buong mundo mo. Pero ang isang lalaki na may malinaw na misyon sa buhay ay ibang klase. Hindi ibig sabihin nito na wala siyang emosyon. Hindi ibig sabihin nito na hindi siya nasasaktan. Pero kahit may dumating na problema, hindi nito kayang sirain ang direksyon ng buhay niya. Ito ang mindset na makikita sa mga filosofiya ng Stoicism. Ang Roman emperor at philosopher na si Marcus Aurelius ay nagsulat sa kanyang aklat na Meditations ng isang simpleng prinsipyo. You have power over your mind, not outside events. Hindi mo kontrolado kung sino ang darating sa buhay mo. Hindi mo kontrolado kung sino ang aalis. Hindi mo kontrolado kung paano kikilos ang ibang tao. Pero may isang bagay kang kontrolado. Kung paano mo pamamahalaan ang sarili mong isip. Kapag ang isang lalaki ay may malinaw na direksyon, hindi siya madaling madistract ng drama. Hindi siya madaling mawala sa emosyon. Hindi siya madaling mawasak ng sitwasyon. Dahil alam niya kung saan siya papunta. Ang babae na tama para sa iyo ay hindi sisira sa direksyon na iyon. Sa halip, magiging bahagi siya ng journey. Hindi siya magiging sentro ng mundo mo. Magiging kasama siya sa mundo na binubuo mo. Ito ang malaking pagkakaiba ng isang lalaking may misyon at lalaking walang direksyon. Ang lalaking walang direksyon ay naghahanap ng babae para punuin ang buhay niya. Pero ang lalaking may direksyon ay nagtatayo ng buhay na may saysay. At ang tamang babae ay kusang sasabay sa landas na iyon. Kapag ang relasyon ay nagiging dahilan para mawalan ka ng focus sa goals mo, mawalan ka ng disiplina sa sarili, at mawala ang clarity ng isip mo, kailangan mong huminto at mag-isip. Dahil ang isang relasyon na sumisira sa future mo ay hindi pagmamahal. Ito ay distraction na nakadisguise bilang love. Ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kagaling magmahal. Nasusukat ito sa kung gaano siya katatag sa kanyang purpose. Kapag malinaw ang direksyon mo sa buhay, hindi ka mawawala kahit sino pa ang dumating o umalis sa journey mo. At sa huli, iyon ang pinaka-attractive na katangian ng isang lalaki. Ang lalaking may sariling mundo, sariling disiplina, at sariling direksyon na hindi madaling masira ng kahit anong emosyon o relasyon. Ang mensaheng kailangan mong marinig. Sa puntong ito may isang mensahe na kailangang marinig ng maraming lalaki, lalo na ng mga tahimik na lumalaban sa sarili nilang isip. Ang katotohanan ay hindi lahat ng relasyon ay meant para magtagal. Hindi lahat ng taong dumating sa buhay mo ay para manatili. May mga tao na darating lang para turuan ka ng leksyon na hindi kayang ituro ng kahit sino. At minsan, ang pinakamahalagang leksyon ay ito, ang matutong piliin ang sarili mo. Kung may babaeng nagiging dahilan ng pagkawala ng kapayapaan ng isip mo, hindi iyon simpleng problema lang sa relasyon. Isa na iyong warning sign. Kapag ang araw mo ay nagsisimula sa pag-aalala kung magre-reply ba siya o hindi, kapag ang focus mo sa trabaho o pangarap ay naaapektuhan dahil sa drama ng relasyon, kapag nararamdaman mong unti-unti kang nawawala sa sarili mo para lang mapanatili ang isang tao, kailangan mong huminto at tanungin ang sarili mo. Ito ba ang uri ng buhay na gusto kong buuin? Dahil ang isang lalaki na patuloy na sinasakripisyo, ang kanyang peace of mind para sa isang relasyon ay unti-unting pinapatay ang sarili niyang potential. Hindi ito pagiging selfish. Ito ay self-respect. May malaking pagkakaiba ang dalawang iyon. Ang pagiging selfish ay iniisip lang ang sarili, pero ang self-respect ay ang kakayahang protektahan ang sarili mong dignidad, oras at direksyon sa buhay. Maraming lalaki ang natatakot mag-let go dahil pakiramdam nila wala nang ibang darating. Natakot silang magsimula ulit. Natakot silang mawalan. Pero ang hindi nila napapansin ay ito. Habang patuloy silang kumakapit sa maling tao, mas lalo nilang pinapalayo ang sarili nila sa tamang buhay na dapat nilang binubuo. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa lahat ng ito iyon. Ayusin mo ang sarili mo bago mo ayusin ang relasyon. Palakasin mo ang disiplina mo. Ayusin mo ang mindset mo. Mag-focus ka sa pagbuo ng buhay na ipinagmamalaki mo. Dahil ang lalaking may malinaw na direksyon, matibay na respeto sa sarili, at malakas na disiplina ay hindi kailangang habulin ang pagmamahal. Ang tamang tao ay kusang dadating sa buhay na binubuo niya. At kapag dumating ang taong iyon, hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para mapanatili siya. Dahil ang taong tama para sa iyo ay hindi sisira sa kapayapaan ng isip mo. Hindi siya magiging dahilan ng pagkawala ng direksyon mo. Sa halip, magiging inspirasyon siya para lalo kang maging mas mahusay na bersyon ng sarili mo. Kaya tandaan mo ito, bro. Hindi ka pinanganak para masira dahil sa babae. Hindi ka pinanganak para ubusin ang lakas mo sa paghabol ng taong hindi kayang pahalagahan ang halaga mo. Pinanganak ka para bumuo ng buhay na may direksyon. Isang buhay na may disiplina,
Isang buhay na may respeto sa sarili. At kapag naitayo mo ang buhay na iyon, mapapansin mo ang isang bagay. Ang mga tamang tao ay hindi mo kailangang habulin. Sila mismo ang pipiling manatili sa mundo na binuo mo.